Halos lahat ba ng pansit ay natikman mo na? Itong pansit na to baka hindi mo pa natatry. Subukan mo at napakadali lang. Mura pa ang mga ingredients nito. Kahit anong pang hinihintay mo, tara samahan mo ako magluto. Tara simulan na natin. So meron tayo ditong tokwa, tapos hiniwa-hiwa ko lang ng parang cubes. Tapos meron din ako ditong squid ball. Squid ball na to ay 1/4 lang naman. So, tig 23 lang yan. Tapos, meron din naman tayo ditong pechay bagyo. Kalahati lang din yung pechay bagyo na yon. Bali, 3 klase lang yung gulay na yan. Yung carrot at saka yung sayote. At habang nagagayat nga ako rito ng aking mga sangkap, kayo naman, tatanungin ko, anong oras yung ba ito napanood at mga taga saan kayo? Para naman alam ko kung saan ba nakarating itong video na to. Pagkatapos nga natin maghiwa ng gulay, susunod naman natin, magpapainit na rin tayo ng mantika. At isusunod na rin natin ilalagay dyan yung tokwa na ating ginayat kanina. At dahil nga non-stick naman yung gamit nating pan, wala na tayong pangamba kung didikit ba yan o hindi sa kawali natin. Tapos pag kulay brown na yan, isunod mo nang ilagay yung squid ball. Yung squid ball naman ay madali lang din maluto yan. At salamat nga pala sa sandok na binigay ni Mama Sita. Pagluto na nga, isalin mo na muna sa isang lalagyan at ibalik mo yung kawali at gisahin na natin yung ating sibuyas. Hintayin mo lang maging translucent na yung sibuyas mo, ibig sabihin lumabas na yung blasa niya at lumabas na rin yung bango niya. At pag ganito na ang itsura, ay pwede mo nang isunod agad yung bawang. Mas okay na malakas ang apoy na gamit natin dito para maganda ang pagkakaluto. Mga 10 seconds lang gigisahin yung bawang ay okay na. Tapos niyan, ilalagay mo naman nga yung susunod nating mga gulay. Inuna ko lang ilagay yung matitigas na gulay kagaya ng carrot hanggang sayote. Tapos isukim-sukim mo lang ng ganyan minsan. At pagluto na nga, sunod mo na ilagay yung Mickey. Yung Mickey na yan, kailangan hugasan mo muna bago mo ilagay kasi may alat yan o kung minsan parang may amoy panghipa. Patuloy mo lang na ilakas yung apoy at huwag mo munang hinaan dahil lalabsayan pagka masyadong mahina yung apoy mo at matagal maluto. So kailangan lang talaga ay mabilis ang kamay mo. Susunod naman, ilalagyan mo na ng panimpla kagaya ng patis, ng oyster sauce, ng paminta, at saka ng pambansang pampalasa. Tapos ay sukim-sukim ulit hanggang sa lumambot pa yung mga gulay kanina. At pagkatapos niyan, pwede mo na siyang lagyan ng tubig. At kung may pinagkuluan ka nga ng baka o ng baboy, pwede rin o kaya ng manok, mas masarap. Kagaya nga ng sabi ko kanina, kailangan ay malakas ang apoy para hindi siya lumagsa. Dahil kailangan natin itong maluto agad ng mabilisan. Nilagay ko na nga rin pala yung pantapis natin na tokwa at saka squid ball. This time, hinahayaan lang natin muna siyang kumulo-kulo para mabawas-bawasan yung sabaw at lumasa naman doon sa mga ibang ingredients natin nilagay kanina. Tapos ilagay na natin yung pechay bagyo. Iba't iba nga ang kagustuhan ng tao lalo na pagdating sa gulay. Yung iba gusto half cook, yung iba naman gusto medyo malambot na. Pero karamihan sa inyo, malamang isasagot ang gusto nyo ay yung sakto lang. Yan tayo mahilig yung sakto lang. Kaya ito na nga, sakto na nga lang yung ginawa ko. Tapos lalagyan ko lang yan ng konting sesame oil. Yan yung magpapabango sa ating nilutong pansit. Sa inyong mga lugar, ano ba yung dinadayong pansitan dyan? Para naman pagpunta namin dyan, ayun ang aming unang hahanapin. So tapos na nga ang ating pagluluto at pwede nang ihain. Salamat ulit doon sa mga patuloy na sumusuporta sa ating mga video. Na-appreciate ko kayong lahat, lalo na doon sa mga malalayo pa at mga nasa ibang bansa. Dalangin ko po na patuloy kayong pag-ingatan ng ating Panginoon at pahabain pa ang inyong mga buhay. Sa dami nga po ng mga nagko-comment ay hindi ko na kayang replyan isa-isa. Kaya naman po ako lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Maraming salamat po ulit.